Kalunos-lunos ang sinapit ng isang babae sa kamay ng mga miyembro ng grupo ng Hamas matapos itong babuyin at iparada pa ng halos wala nang saplot sa kasagsagan ng pag-atake sa Israel. Samantala, isang Pinay naman na nagtatrabaho bilang nurse ang mas piniling mamatay kaysa iwanan ang inaalagaan niyang matanda sa kasagsagan din ng kaguluhan sa Israel. Alamin ang bagong updates at mga developments na nangyayari sa Hamas-Israel conflict ngayon. Ako po si Royce and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Isang Filipina nurse ang naiulat na napatay sa kalagitnaan ng labanan sa pagitan ng Islamic group na Hamas at hukbong militar ng Israel. Ito ay ayon sa post ng Deputy Mayor ng Jerusalem na si Flor Hassam Nahum sa kanyang social media account na X o mas kilala noon bilang Twitter. Kinilala ang biktima na si Angeline Aguirre, 33 years old, at mas pinili nitong manatili sa tabi ng kanyang alagang matanda sa kabila ng panganib. Agad na ikinasawi ni Angeline ang pamamaril ng mga miyembro ng Hamas sa isang bomb shelter na kanilang pinagtataguan. Nasawi rin ng pasyente na kilalang si Nira sa insidenteng ito. 6 na taon na nagtatrabaho sa Israel si Angeline pero ngayon, bangkay na lamang siyang iuwi sa kanyang bahay sa Pangasinan. Isa si Angeline sa 2 Pilipino na nasawi sa pag-ataking ito ng Hamas sa Israel. Pinuri naman ni Nahum ang katapangan at dedikasyon na ipinamalas ng Pinay. Tubong Binhaley, Pangasinan si Angeline at naghihinagpis naman ang kanyang mga kaanak sa sinapit nito. Bagong kasal lamang ang babae kaya naman gano'n na lang ang kalungkutan na nararanasan ng kanyang asawa. Samantala, nangako naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng financial assistance para sa mga naulila ni Angeline at ng isa pang Pilipinong biktima sa karahasan sa Israel. Isa pang Pilipinong nasawi sa giyera ang kinilalang si Paul Vincent Castelvi, 42 years old na tubong San Fernando, Pampanga at nagtatrabaho bilang isang caregiver sa Israel. Sa post ng San Fernando City Information Office, ibinalita nila ang nakakalungkot na sinapit ni Castelvi. Ayon sa ulat sa briefings ng Malacanang, dinakip at binaril si Castelvi ng mga miyembro ng Hamas sa kanyang tinutuluyang bahay sa kibbutz community sa kasagsagan ng pag-atake ng grupong ito sa Israel noong Sabado, October 7, 2023. Posibleng natagpuan ang katawan ng 2 Pilipinong biktima sa ikalawang araw ng kaguluhan sa Israel. Samantala, isang bangkay pa ang hindi hinalang labi ng ikatlong Pilipinong biktima sa labanang ito. Kinukumpirma pa ang DNA sample results ng nasabing katawan upang kumpirmahin ang report na ito nga ay isang Pilipino. Sa ngayon ay meron pang 3 Pilipino ang nananatiling nawawala at hinihinalang hostage ng grupo ng Hamas. Ipinangako naman ng Department of Migrant Workers na gagawin ito ang kanilang makakaya upang maiuwi ang mga labi ng 2 Pinoy na nasawi sa lalong madaling panahon. Isang tattoo artist naman na kinilalang si Shani Look, isang German-Israeli national, ang naiulat na dinukot at binaboy ng mga miyembro ng Hamas at pagkatapos ay ipinarada pa ito sakay ng isang pick-up truck ng halos walang saplot. Isa si Shani sa mga dumalo sa isinagawang music festival kung saan sorpresang umatake ang mga Islamic militant forces at pinagpapatay ang karamihan ng mga tao dito samantalang ang iba naman ay dinukot bilang mga hostages. Takot na takot naman ang ina ni Shani matapos mapanood ang isang kumalat na video sa internet kung saan makikita ang walang malay na katawan ng isang babae sa likod ng isang pickup truck. Na-identify ng pamilya ang distinctive tattoo ng babae na nasa video at positibong kinumpirma na ito nga ay si Shani. Agad ding humingi ng tulong ang ina ng biktima sa mga kinauukulan upang makakuha ng karagdagang impormasyon sa posibleng kalagayan ng anak. Noong October 10, araw ng Martes, ay tila nakasilip ng kaunting pag-asa ang pamilya ni Shani dahil nakatanggap di umano sila ng proof na posibleng buhay pa ang babae. Ayon sa ulat ng Swiss-German news website na Blick, sinabi ng ina ni Shani na nasa pangangalaga ngayon ng isang ospital sa Gaza ang kanyang anak kung saan ginagamot ito sa tinamong severe head injury.
Nasa critical na kondisyon pa ngayon si Shani, kaya naman tumutulong na rin ang German government para masiguradong maililigtas ang babae. Ang Supernova Music Festival ay dinaluhan ng aabot sa 3,500 na mga kabataan. Ito ang naging sentro ng pag-atake ng grupo ng Hamas. Matapos ang malagim na pangyayari sa event na ito, umikot sa mga social media platform ang mga nakakakilabot at kasuklam-suklam ng mga videos at larawan kung saan makikita ang karahasan na ginawa ng mga Hamas sa mga inosenteng sibilyan na ang nais lamang naman ay magsaya sa pagtitipon na ito. Sina Angeline, Paul Vincent at Shani ay ilan lamang sa mga inosenteng biktima ng karahasan ng mga miyembro ng grupong ito. Samantala, nagdesisyon naman si Prime Minister Benjamin Netanyahu na ilabas ang mga larawan sa publiko kung saan makikita ang mga karumal-dumal na sinapit ng mga biktima ng Hamas. Sinabi pa ng spokesperson ng punong ministro na fraction pa lamang o bahagi pa lamang ito ng napakaraming kakilakilabot na bagay na iniwan ng marahas na pag-atake ng militanteng grupo. Makikita sa mga inilabas na larawan ng mga walang muwang na mga sanggol at mga bata na winakasan ang buhay samantalang ang iba naman ay tinugutan ng ulo. May mga report pa kung saan iniipon ang mga batang babae na may edad na 15 pababa sa isang kwarto. Isasara ito at saka ahagisan ng mga granada. Talaga namang kasukulam-sukulam ang mga pinagagagawa ng mga grupong ito tulad pa ng pagsunog ng buhay sa mga inosenteng bata. Inilabas daw sa publiko ang mga nakakaiyak na larawan na ito dahil marami raw ang nagdududa sa mga claims ng Israel patungkol sa mga kahayupan na ginawa ng grupo ng Hamas. Mga gawaing hindi nga tao ang gagawa tulad ng pagpatay sa isang buong pamilya sa Israel, pangbababoy sa mga kababaihan, pagpatay sa mga bata at sanggol at pagdukot sa hindi bababa sa 150 na katao. Ito rin ang naging dahilan kung bakit gustong-gusto lang pulbusin ng puwersa ng Israel ang lahat ng mga miyembro ng Hamas. Personal na nasaksihan ni US Secretary of State Antony Blinken ang ilan sa mga kahindik-hindik na mga labi ng ilan sa mga naging biktima ng grupong ito at sinabi niya na hindi nga niya kayang tingnan ng diretso at sikmurain ang kanyang nasaksihan. Sa kasalukuyan ay umabot na sa 1,300 na tao ang bilang ng nasasawi sa Israel sa laban nito kontra sa Hamas at karamihan nga sa kanila ay mga sibilyan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin nakasubscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.